baliw ang asawa ko, kailangan siyang ikulong sa mental hospital para sa kaligtasan ng lahat. Heto ang malamig na sigaw ni Max habang marahas niyang pinunit ang belo sa aking ulo upang ilantad ang aking kapangitan. Sa halip na umiyak sa harap ng kanyang kabit, ngumiti ako habang pinagmamasdan ang mga pulis na papalapit. Tapos na ang pagiging martir ko. Handa na ba siyang harapin ang impyernong ginawa niya? Kabanata 1. Ang sampal ng katotohanan at ang karayom sa puso. Ang pangit-pangit na nga ng asawa mo, baliw pa. Kailan mo ba siya ipapasok sa mental hospital para malaya na tayo, Max? Nakakasuka na ang pagmumukha niya. Hayaan mo na, Mama. Pagkatapos ng anibersaryo natin bukas, pipirmahan na niya ang paglipat ng shares. Pagkatapos nun, ididiretso ko na siya sa ward. Wala na siyang silbi sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Maricel. Nasa labas lamang siya ng nakawang pintuan ng opisina, maingat na pinaplansa ang paboritong silyang polo ni Max. Ito ang damit na isusuot sana ng kanyang asawa para sa pinakahihintay nilang anibersaryo. Isang gabing pinaghandaan niya ng buong puso. Bawat lukot sa tela ay pinapadaanan niya ng init, tulad ng pag-aalaga niya sa bawat pagkukulang ng lalaking iyon sa loob ng 7 taon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa walang humpay na pagtatahi sa tahian, habang ang lalaking nasa loob ng silid ay nagpapakasarap sa yaman na siya mismo ang naghirapang buuin. Isang matinding panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod. Ang plansang hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa sahig at nag-iwan ng isang mabigat na kalabog na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi niya magawang sumigaw. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Parang tinakasan ng hangin ang kanyang mga baga. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pilit na pinipigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw magpaawat. Ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ni Max na kumakapit sa damit na hawak niya ay biglang naging amoy ng pagkakanulo at bulok na pagkatao. Isang mainit na luha ang tahimik na pumatak, tuluyang bumasa sa kwelyo ng damit ng kanyang asawa. Pinulot niya ang kanyang sarili, niyakap ang sariling mga balikat na tila isang batang naiwan sa gitna ng unos. Nakakabingi ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Paano nagawang sabihin ng lalaking iniligtas niya mula sa bingit ng kamatayan na siya ay isang baliw at walang silbi? Bakit ang taong pinag-alayan mo ng iyong sariling buhay ay siya pang magiging berdugo ng iyong kaluluwa? Bago pa man siya makabawi sa pagkadurog ng kanyang pagkatao, narinig niya ang biglaang paggalaw ng silya sa loob ng silid. Ang mga yabag ng sapatos ni Max ay mabigat at mabilis na naglakad patungo sa pintuan kung saan siya nakatayo. Dumikit ang kanyang likod sa malamig na pader habang ang anino ng kanyang asawa ay unti-unting lumalampas sa siwang ng pinto. Wala siyang matatakbuhan at ang tanso ng seradura ay dahan-dahang umiikot. Bago pa man bumukas ng tuluyan ng pinto, mabilis na humakbang si Maricel, papasok sa madilim na silid-labahan sa kabilang dulo ng pasilyo. Isinandal niya ang kanyang panginginig na katawan sa malamig na pader, tinakpan ng sariling bibig, upang pigilan ang alon ng paghikbi na nag-aagawan sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagdaan ng mabibigat na hakbang ni Max sa labas, sinundan ng pagtawag nito sa isang kasambahay na pulutin ang naiwang plansa. Nakaligtas siya sa pagkakahuli, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tuluyan nang nadurog sa gabing iyon. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa manhid na puso ni Maricel. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala nang tawagin siya ng kanyang biyenang si Myrna. Nakaupo ang matanda sa paborito nitong silyang pelus, suot ang kanyang mga perlas at isang pekeng ngiti ng pag-aalala.
Sa tabi niya ay isang batang babae na mga 5 taong gulang, tahimik na nakayuko at marahang humahawak sa laylayan ng damit ng matanda. Ipinakilala ni Myrna ang bata bilang si Maya, isang batang mula sa foundation na kanilang inaalagaan. Maingat at banayad ang paraan ng pagsasalita ng matanda, ngunit may bigat ang bawat salitang binibigkas. Ipinaalala niya kay Maricel na lumaki siya sa kanilang pag-aaruga at nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong simula. Ngayon, ayon kay Myrna, ito na ang panahon upang ipakita ni Maricel ang kanyang pasasalamat sa paraang kaya niyang ibigay. Ang pag-aalaga sa bata ay magbibigay ng magandang imahe sa kumpanya at magliligtas sa hiya ng kanilang pamilya dahil sa tagal ng kanilang pagsasama ay hindi niya mabigyan si Max ng sariling tagapagmana. Pilit na tumango si Maricel habang ang kanyang mga kamay ay otomatikong napahawak sa makapal na belo na nagtatago sa malaking peklat sa kanyang ulo at balikat. Tila bumalik ang init ng naglalagablab na apoy sa kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas. Nakita niya muli ang sarili na buong tapang na sumuong sa nasusunog nilang tahian. Itinulak si Max palabas upang iligtas ang buhay nito habang isang nagbabagang biga ang bumagsak at sumunog sa kanyang sariling laman. Ibinigay niya ang kanyang ganda, dugot pawis at kinabukasan para sa lalaking ito. Ngunit nang bumaba si Max mula sa hagdanan ng umagang iyon, ang tanging iginawad ng asawa sa kanya ay isang sulyap na puno ng pandidiri sa tuwing nasisilayan ng bahagi ng peklat na sumisilip sa kanyang belo. Mabilis na nag-iwas ng tingin ang lalaki at sa halip ay masuyong binuhat si Maya. Hinagka ng noo ng bata na may sobrang pagmamahal na kailanman ay hindi naranasan ni Maricel mula sa kanya. Nang iwan siya ng mag-ina sa sala upang asikasuhin ang mga bisita para sa parating na anibersaryo, naiwan si Maricel kasama ang musmos. Dahan-dahang inabot ng maliliit at inosenteng kamay ni Maya ang gilid ng kanyang belo. Isang matamis at walang muwang na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata sabay bigkas ng salitang mama. Isang kirot ng kagalakan at labis na awa ang tumagos sa natutuyot na puso ni Maricel. Kahit alam niyang ang sitwasyon na ito ay isang mapait na sumpa, hindi niya magawang kamuhian ng isang anghel na walang kasalanan. Inayos niya ang magulong buhok ng bata. Lihim na nangangako na hindi niya hahayaang maranasan nito ang kalupitan ng mundong kinagisnan niya. Dinala ni Maricel ang mga gamit ni Maya sa bakanting kwarto upang simulan ang pag-aayos. Nang buksan niya ang maliit na backpack ng bata, kinapa niya ang ilalim upang kunin ang mga nakasuksok na damit. Ngunit may isang matigas na bagay na nakasingit sa pagitan ng makapal na sapin ng bag. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Isang lumang litrato ang tumambad sa kanyang mga paningin. Isang larawan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa loob ng kwadro ng lumang papel, pamilyar na nakangiti si Max habang mahigpit na nakayakap sa baywang ng isang pamilyar at magandang babae. At sa bisig ng babaeng yon, mahimbing na natutulog ang isang sanggol na walang iba, kundi ang bagong silang na si Maya. Ang masayang mga mata ng babae sa larawan ay tila matalim na tumititig sa kanya. Unti-unting hinihiwa ang natitirang hibla ng kanyang katinuan. Ang masayang mga mata ng babae sa larawan ay tila matalim na tumititig sa kanya. Unti-unting hinihiwa ang natitirang hibla ng kanyang katinuan. Bumagsak ang mga tuhod ni Maricel sa makinis na sahig ng kwarto. Yakap-yakap ang maliit na kwadro na naglalaman ng pinakamalupit na katotohanan. Ang batang inosenteng natutulog sa kabilang silid, ang batang ipinipilit ng kanyang biyenan na alagaan niya bilang pagbabayad ng utang na loob, ay ang mismong bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Pinili ni Myrna na iuwi ang anak ng kabit ng kanyang anak, binihisan ng kasinungalingan bilang isang ampon mula sa kawanggawa, at ginawa siyang isang walang bayad na yaya ng sarili niyang kahihiyan.
Wala nang mas isasagad pa ang kasamaang ito. Isinubsob ni Maricel ang kanyang mukha sa unan upang lunurin ang sarili niyang palahaw. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila nagbabagang tingga na sumusunog sa lahat ng pagmamahal at awa na natitira sa kanyang puso. Kinagabihan, ang hapagkainan ay naging isang entablado ng panibagong kalbaryo. Ang mahinang pagtama ng mamahaling kubyerto sa porselanang plato ay nagbibigay ng nakakapasong lamig sa buong silid. Sumimsim si Myrna mula sa kanyang baso ng tubig. Pagkatapos ay inilunuwa ito pabalik sa kanyang plato ng may halong pandidiri. Maricel, ano ba itong luto mo? Sunog na ang gilid ng isda, tapos sobrang alat pa ng sabaw. Are you forgetting how to be a proper wife? Minsan napapaisip tuloy ako kung nasa katinuan ka pa ba? O sinasadya mong lasunin kami? Matinis at puno ng pagkutya ang boses ng matanda. Inilapag ni Max ang kanyang tinidor ng padabog, mariing nakatitig sa kanyang asawa nang may halong pambabastos. Sinabi mo pa, ma, baka nga totoo ang sinasabi ng mga kaibigan mo. She's really losing her mind. Nakakahiya. Hindi ko alam kung paano ko siya ihaharap sa mga bisita natin bukas para sa anibersaryo. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng pamilyang kumupkop sa'yo, Maricel? Yumuko si Maricel. Itinatago ang nagliliyab na galit sa likod ng kanyang makapal na belo. Sorry po, Mama. Sorry, Max. Hayaan niyo po, aayusin ko. Medyo masama lang po siguro ang pakiramdam ko. Sa ibabaw ng lamesa, siya ang maamong tupa na handang tanggapin ang bawat latigo ng panlalait. Ngunit sa ilalim ng telang nakapatong sa kanyang mga hita, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nakabaon ang mga kuko sa sariling palad hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang dating Maricel, na laging naghahanap ng pag-ibig at pagtanggap, ay namatay na sa gabing ito. Ang babaeng nakaupo sa hapag ay naghihintay na lamang ng tamang panahon. Kinaumagahan, bumalik si Maricel sa malaking paggawaan ng damit. Ang patuloy na pagyanig ng mga makina sa pananahi ay nagbibigay ng pamilyar na aliw sa kanyang pagod na isipan. Habang nakatitig siya sa mga ginuguhit niyang disenyo na walang buhay at kulay, isang mainit na tasa ng tsaa ang inilapag sa kanyang harapan. Tiningala niya ang nagbigay nito. Si Aling Lorna, ang pinakamatandang sastre sa paggawaan, ay nakatingin sa kanya nang may mga matang puno ng awa at pag-unawa. Uminom ka muna, anak. Namumutla ka na naman. Malumanay na bulong ni Aling Lorna. Kinuha ng matanda ang isang malinis, ngunit lumang panyo mula sa bulsa ng kanyang apron at dahan-dahang pinunasan ang malamig na pawis sa noo ni Maricel. Ang simpleng haplos na yon, ang pag-aaruga na walang hinihinging kapalit, ay mas mainit pa kaysa sa anumang yakap na ibinigay ng pamilya ng kanyang asawa. Huwag mong hayaang ubusin nila ang buong pagkatao mo, Maricel. Iligtas mo ang sarili mo bago pa mahuli ang lahat. Ang mga salitang yon ni Aling Lorna ang nagbigay ng huling tulak sa kanyang nag-aalangang kaluluwa. Tumayo si Maricel at nagtungo sa lumang silid ng mga dokumento. Pinagmasdan niya ang mga nakasalansan na portfolio at mga orihinal na guhit ng mga damit na naging tulay upang yumaman ang pamilya ni Max. Siya ang utak, siya ang naghirap, siya ang nagtayo ng imperyong ito gamit ang kanyang pawis at dugo, habang ang mag-ina ay walang ginawa kundi waldasin ang pera. Hindi siya papayag na angkinin nila ang lahat ng kanyang pinaghirapan at itapon siya sa isang ospital ng mga baliw. Kailangan niya ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Ngunit nasaan ang susi ng kahadeyero ni Myrna kung saan nakatago ang mga itim na libro ng kumpanya? Sa isang pagkakataon na wala si Max sa kanyang opisina, tahimik na pumasok si Maricel sa loob. Ginamit niya ang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago mula pa noong unang taon ng kanilang kasal. Dahan-dahan niyang hinila ang pinakaibabang drawer
ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Wala siyang nakitang susi ng kahadiyero, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit at madilim na bote ng gamot na walang anumang etiketa. Kinuha niya ito, pinagmasdan ang mga maliliit na tabletang puti sa loob. Bakit may ganitong itinatago ang kanyang asawa? Isisilid na sana niya ang bote sa bulsa ng kanyang palda nang biglang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang tahimik na hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Mula sa labas ng nakasiping na pintuan, nakita niya ang dahan-dahang pag-ikot ng malamig na tanso ng seradura. May paparating. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng seradura ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Maricel. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, isinilid niya ang misteryosong bote ng gamot sa malalim na bulsa ng kanyang apron, kasabay ng pagkuha niya sa isang basahang nakapatong sa gilid ng mesa. Nang tuluyang bumukas ang pinto, tumambad ang mapagmataas na figura ni Max. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na abala sa pagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng kanyang mamahaling kagamitan. Anong ginagawa mo rito? I told you many times, Maricel, ayokong pinapakialaman mo ang gamit ko sa opisina. Don't you understand plain Tagalog or even English? Malupit at puno ng pag-aglahi ang boses ni Max. Humakbang siya palapit, kinuha ang braso ni Maricel at marahas itong hinila palayo sa kanyang mesa. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ng babae, ngunit walang anumang reklamo o daing na lumabas sa mga labi ni Maricel. Yumuko lamang siya ng bahagya, hinahayaan ang kanyang belo na takpan ang anumang emosyong namumuo sa kanyang mga mata. Nang makaalis si Max upang makipag-usap sa telepono, mabilis na lumabas si Maricel at nagtungo sa kanilang silid. Nang matiyak niyang siya ay nag-iisa na, inilabas niya ang bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang bawat puting tableta. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, nalaman niya ang katotohanan mula sa isang lumang diksyonaryo ng mga gamot na itinago niya noon. Ang mga tabletang iyon ay hindi pampakalma. Ang mga ito ay matatapang na anidote na ginagamit para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip na kapag ibinigay sa isang taong nasa katinuan, ay nagdudulot ng matinding pagkalito, panghihina, at malulubhang halusinasyon. Doon niya napatunayan ang pinakamaitim na balak ng kanyang asawa at biyenan. Hindi lamang nila nais na ikulong siya, nais nilang tuluyan siyang mabaliw upang wala nang makapaniwala sa anumang sasabihin niya tungkol sa kanilang mga dumi. Sa halip na humagulhol sa takot, isang malamig na kapasyahan ang namuo sa kanyang dibdib. Simula sa gabing iyon, nagsimulang umarte si Maricel. Sa tuwing sapilitan siyang papainumin ng gamot ni Myrna, maingat niyang itinatago ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos ay lulunukin ng tubig nang may kasamang matatamis na ngiti. Kapag nakatalikod na ang matanda, mabilis siyang nagtutungo sa lababo upang iluwa ang lason at panoorin itong mahugasan ng agos ng tubig patungo sa kawalan. Nagkunwari siyang laging pagod, laging tuliro, at tila nawawala sa sarili upang mapaniwala ang lahat na gumagana ang kanilang plano. Isang hating gabi, nang ang buong kabahayan ay balot na ng katahimikan at tila ang tanging naririnig na lamang ay ang malamyos na paghuni ng mga kuliglig sa labas. Dahan-dahang bumangon si Maricel. Suot ang kanyang itim na balabal, tinahak niya ang daan patungo sa opisina ng kumpanya na nasa loob din ng kanilang lupain. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Binuksan niya ang computer ng kumpanya. Ang asul na liwanag ng monitor ay nagbigay ng isang multo na anyo sa kanyang mukha sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang oras, hinalughog niya ang mga sikretong folder ng kumpanya. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit nang makita ang mga transaksyon. Milyon-milyong piso ang kinuha ni Myrna mula sa pondo ng kanilang charity foundation.
ang pondo para sa mga ulilang tulad ni Maricel at inilipat sa mga personal na account sa ibang bansa. Nakita rin niya ang mga dokumento ng sadyang hindi pagbabayad ng buwis sa loob ng 5 taon. Sila ay mga magnanakaw na nakasuot ng seda at perlas. Mabilis na isinaksak ni Maricel ang isang maliit na USB upang kopyahin ang lahat ng ebidensya. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na bar sa screen na dahan-dahang napupuno, naramdaman niya ang lamig ng pawis sa kanyang noo. 78% na. Kaunti na lang. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, isang matinding liwanag mula sa labas ang biglang sumilay sa bintana ng opisina. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Myrna ay dahan-dahang tumigil sa harap ng gate. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama ng diretso sa monitor na kasalukuyang nagpoproseso ng huling bahagi ng dokumento. Ang maliit na asul na bar sa screen ng computer ay tila bumabagal sa bawat segundong lumilipas. 78%. 79. Sa labas, ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ni Myrna ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kasunod ang mabibigat at determinadong hakbang ng kanyang mga takong sa simento. Sa wakas, ang huling bahagi ng dokumento ay natapos din. Mabilis na hinugot ni Maricel ang USB mula sa saksakan. Ang mahinang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila napakalakas sa kanyang pandinig. Pinatay niya ang monitor at mabilis na gumapang patungo sa likod ng malaking kurtina, saktong pagbukas ng pinto ng opisina. Pumasok si Myrna, dala ang amoy ng mamahaling alak at usok ng sigarilyo. Inilibot ng matanda ang kanyang paningin sa paligid. Tila nararamdaman ang init na iniwan ng gumaganang makina. Huminto siya sa harap ng mesa, ngunit bago pa man niya mapansin ang anumang kakaiba, isang malakas na iyak ng bata ang nanggaling sa kabilang gusali. Si Maya. Ang pagkagambalang iyon ang naging pagkakataon ni Maricel upang dahan-dahang lumabas sa kabilang pinto at bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Kinaumagahan, suot ang kanyang karaniwang maskara ng pagiging masunurin. Lumapit si Maricel kay Myrna habang ito ay nag-aalmusal. Sa kanyang mga bisig ay karga niya si Maya na mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg. Malumanay na nagpaalam si Maricel na lalabas muna upang bumili ng mga bagong sinulid at lana para sa mga damit na ipinapatahi ni Myrna para sa bata. Dahil sa kagustuhang magmukhang mabuting lola sa harap ng mga bisita bukas, pinayagan siya ng matanda nang hindi naghihinala. Sumakay si Maricel sa isang pampublikong sasakyan, malayo sa Marangyang Makati, patungo sa isang maliit at lumang bintana ng budien sa isang tahimik na bayan. Doon, hawak ang isang makapal na kayumangging sobre na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng katiwalian ng pamilya ni Max. Naramdaman niya ang bigat ng desisyong ito. Ito na ang kanyang huling baraha. Isinulat niya ang pangalan ng tatanggap sa ibabaw ng sobre, kagalang-galang na Hukom Minerva ng Toa Antoy Cao. Bago niya ito tuluyang bitawan sa loob ng kahon ng sulat, pumikit muna siya ng mariin. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng isang bulong ng pag-asa na kay tagal na niyang hindi nararamdaman. Samantala, sa isang opisina sa loob ng gusali ng korte, napapaligiran ng mga makakapal na libro ng batas at mga seryosong dokumento, nakaupo ang hukom na si Minerva. Sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan at tagumpay sa Amerika, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malalim at hindi maipaliwanag na pangungulila. Hawak niya ang isang maliit na kwintas na pilak na may palawit na hugis puso, ang tanging alaala ng kanyang anak na sa pilitang kinuha sa kanya 20 taon na ang nakalilipas. Ang bawat haplos niya sa pilak ay tila isang panalangin na sana, balang araw, ay mahanap niya ang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang sobreng walang pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat na CANCAP.
Bangchonggianlan, sa malalaking titik. Inilapag ito sa kanyang mesa ng may pag-iingat. Nang buksan ni Minerva ang sobre, hindi ang mga numero o ang mga dokumento ng bangko ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng nagpadala ng ebidensya. Ang bawat kurba ng panulat, ang paraan ng pagdugtong ng mga titik ay tila isang multong bumangon mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang kanyang hininga ay naging gipit habang binabasa ang pangalang nakasulat sa dulo ng sulat. Maricel. Sa isang iglap, ang matatag at hindi matitinag na hukom ay naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Itinulak niya ang kanyang silya pabalik at mabilis na tumayo. Ang mga mata ay puno ng gulat at nag-uunahang mga luha. Humarap siya sa kanyang sekretarya na may boses na puno ng desperasyon at awtoridad. Hanapin mo ang babaeng ito. Hanapin mo ang Maricel na ito ngayon din. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya natatagpuan dahil baka siya na ang sagot sa 20 taon kong paghahanap. Nanatili si Minerva sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na lampara sa kanyang mesa na nagbibigay ng mahabang anino sa mga dokumentong nakakalat. Binabasa niya ang bawat pahina ng isinumiting ebidensya, ngunit hindi ang mga numero ng bangko ang nagpapatakbo ng kanyang isipan. Ang bawat titik na isinulat ni Maricel ay tila isang tinig na pilit na kumakawala mula sa ilalim ng lupa. Isang tinig na pamilyar sa kanyang pandinig. Ang paraan ng pagkurba ng mga titik, ang diin ng panulat sa papel. Ito ay eksaktong katulad ng sulat kamay ng kanyang yumaong asawa. Tila bumalik ang lasa ng pait sa kanyang lalamunan. Ang lasa ng gabing iyon, 20 taon na, ang nakalilipas na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Naalala niya ang mukha ni Myrna, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan at kapatid. Si Myrna ang laging nakikinig sa kanyang mga problema, ang laging nakangiti sa kanyang tabi. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang halimaw na nagkukubli. Dahil sa inggit sa kanyang yaman at sa masayang pamilyang mayroon siya, binuo ni Myrna ang isang napakasalimuot na plano. Ginamit nito ang mga pekeng larawan at bayarang saksi upang palabasin na si Minerva ay may kinakasamang ibang lalaki. Ang alaala ng gabing iyon ay nananatiling isang sariwang sugat. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng ulan sa labas, ang galit na sigaw ng kanyang biyenan, at ang marahas na pagkaladkad sa kanya palabas ng kanilang pamamahay. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling sulyap niya sa kanyang maliit na anak na si Maria, na umiiyak at pilit na inaabot ang kanyang mga kamay habang nakakulong sa bisig ni Myrna. Simula noon, nawala ang lahat sa kanya. Ninakaw ni Myrna ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, at ang kanyang kaisa-isang anak. Mabilis na pinunasan ni Minerva ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at muling naging matatag ang kanyang anyo. Tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang imbestigador at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa nagpadala ng dokumento. Isang oras ang lumipas, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang imbestigador at inilapag ang isang makapal na folder sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa pinakaibabaw ay may isang larawan ng isang babaeng nakatitig sa kawalan. Ang babaeng iyon ay si Maricel. Nang makita ni Minerva ang mga matang iyon, mga matang puno ng hapis, pagtitiis, at isang pamilyar na kislap ng katapangan, ay tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Walang duda. Kahit balot ng belo ang mukha nito, ang kaluluwang sumisilip sa mga matang yon ay ang kanyang Maria. Ang batang inulila ni Myrna sa sarili nitong ina ay ang babaeng ngayon ay unti-unting pinapatay ng parehong kamay na nagnakaw sa kanyang pagkabata. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumukob sa buong pagkatao ni Minerva. Kinuha niya ang larawan
at mahigpit itong niyakap. Idiniin sa kanyang kaliwang dibdib kung saan ang kanyang puso ay tila muling nabuhay pagkatapos ng 2 dekada ng pagkamatay. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga luha na bumabasa sa papel, isang halo ng pagsisisi, galit, at isang hindi matatawarang pag-asa. Narito na ang Nanay Maria, malapit na tayong magkasama muli. Bulong niya sa hangin. Ngunit ang kanyang panandaliang katahimikan ay muling nabasag nang pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang masamang balita. Ang ulat mula sa kanilang tauhan sa loob ng tahanan ni Myrna ay nagsasabing kumakalat na ang balita sa buong Makati. Balitang si Maricel ay tuluyan ng nabaliw at nakatakdang dalhin sa isang mental hospital pagkatapos ng selebrasyon bukas ng gabi. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala. Tumayo si Minerva ng may bagong lakas at awtoridad. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Inutusan niya ang kanyang pangkat na ihanda ang lahat ng mga warrant, ang mga ebidensya ng korupsyon, at ang bawat dokumentong magpapatunay sa krimen ni Myrna at Max. Hindi lamang siya lalakad bilang isang hukom bukas. Lalakad siya bilang isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila isang babala na paubos na ang panahon habang ang anino ni Minerva ay humaba sa buong silid, handa nang salubungin ang dilim bago ang pagsikat ng katotohanan. Kawawa naman ang anak ko. Ang ganda ng buhay niya, pero nag-asawa siya ng isang babaeng sira ang bait. 3 gabi na raw siyang hindi natutulog at nagsisigaw sa loob ng kwarto. Nakakatakot na. Baka kung ano pa ang magawa niya sa amin o sa batang si Maya. Ang boses ni Myrna ay puno ng kunwaring awa habang kausap ang mga amigas niya sa telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at malamig. Habang nakatingin sa refleksyon ni Maricel sa malaking salamin ng sala. Ito ang simula ng huling hakbang ng kanilang plano. Ang patay ng dangal ni Maricel bago pa man ito tuluyang mabulok sa loob ng isang selda ng ospital. Kabanata 7. Ang banta ng baliw 3 araw na lamang bago ang malaking pagtitipon at ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason. Bawat kilos ni Maricel ay binabantayan, bawat salita niya ay binabaluktot. Isang hapon, habang si Maricel ay tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak, biglang pumasok si Max at marahas na hinawi ang mamahaling florera mula sa lamesa. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Maricel, ano na namang pumasok sa utak mo at binasag mo to? Regalo to ni Mama. Sigaw ni Max, sapat na malakas upang marinig ng mga katulong na naglilinis sa kabilang silid. Lumapit siya kay Maricel at dinuro ito sa mukha. You're getting worse. Look at yourself. Hindi ka na tao. Para kang isang halimaw na laging naninira ng gamit. Nanginginig na lumapit si Maricel. Pilit na hinahawakan ang braso ng asawa. Max, please. Hindi ko ginawa yon. Nakita mo namang ikaw ang tumulak sa florera. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Ang kanyang tinig ay gipit at puno ng pagmamakaawa. Isang huling pagtatangka. Nagisingin ang natitirang katinuan sa lalaking minahal niya. Ngunit tanging isang marahas na tulak ang naging sagot ni Max. Tumama ang balikat ni Maricel sa gilid ng matigas na lamesa, nagdulot ng isang matinding kirot na gumuhit sa kanyang buong katawan. Lumapit si Max at hinablot ang kanyang buhok. Pilit na iniangat ang kanyang mukha upang masilayan ang takot sa kanyang mga mata. Don't you dare talk back to me, you orphan! Pinulot ka lang namin sa kalsada, binihisan at binigyan ng marangyang buhay. Pero anong isinukli mo? Ang pagiging baliw. Ang pangit na nga ng mukha mo dahil sa peklat na, yan pati utak mo nabubulok na rin. Mula sa itaas ng hagdanan, narinig ang malakas na iyak ni Maya. Ang bata ay nakasulyap mula sa mga rehas ng pasamano. Ang kanyang maliliit na kamay
ay nakatakip sa kanyang sariling bibig habang pinagmamasdan ang karahasan sa ibaba. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, mabilis na kumawala si Maricel at tumakbo paakyat. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Idiniin ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi na nito makita ang demonyong anyo ng sarili nitong ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang bigat ng katotohanan. Si Maya, tulad niya, ay isa ring biktima. Ginamit nila ang bata upang ikulong siya sa utang na loob, habang ang bata naman ay gagamitin nila upang maging kasangkapan ng kanilang kasinungalingan sa hinaharap. Tahan na Maya, nandito si Mama. Huwag kang matakot. Bulong ni Maricel, ang kanyang sariling mga luha ay bumabasa sa balikat ng bata. Isang mahinang tunog ng mga takong sa sahig ang nagpabatid ng pagdating ni Myrna. May dala itong isang baso ng gatas. Ang puting likido ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Lumapit ang matanda sa kanila nang may isang mapagkunwari at malambot na ngiti. Tila isang lola na nag-aalala sa kanyang apo at manugang. Heto na, uminom ka muna nito Maricel. Kailangan mong kumalma para hindi ka na nagwawala. Isipin mo na lang si Maya, ayaw nating lumaki siyang takot sa sarili niyang ina, di ba? Inabot ni Myrna ang baso. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig, nagbabantay sa bawat paggalaw ng lalamunan ni Maricel. Ubusin mo yan para makatulog ka ng mahimbing at hindi mo na maisip na saktan pa ang asawa mo. Alam ni Maricel ang kamatayan na nakatago sa loob ng basong yon. Ngunit alam din niya na kung hindi niya ito tatanggapin, gagawa sila ng mas marahas na paraan upang pasukuin siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso, ang lamig ng bubog ay dumaloy sa kanyang mga palad. Iniharap niya ang baso sa kanyang mga labi, ipinikit ang kanyang mga mata at uminom ng isang malaking lagok. Naramdaman niya ang malapot at mapait na lasa na gumuguhit sa kanyang lalamunan habang pinapanood siya ng mag-ina ng may halong tagumpay. Ilang sandali pa, naramdaman ni Maricel ang unti-unting pag-ikot ng paligid. Ang mga mukha ni Myrna at Max ay tila naging malalabo at nakakatakot na anino. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly, hindi na kayang suportahan ang kanyang sariling timbang. Ang baso ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang anumang tunog bago tuluyang tumumba ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Ayusin niyo na ang lahat, narinig niyang utos ni Max bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Sa anibersaryo bukas, tatapusin na natin ang palabas na to. Nang tuluyang sumara ang pinto ng silid at marinig ang papalayong yabag ni Myrna at Max, ang katawan ni Maricel na nakahandusay sa sahig ay dahan-dahang gumalaw. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng anumang pagkaantok o kalituhan. Sa halip, puno ito ng isang malamig at matalas na katuwiran. Mula sa ilalim ng kanyang dila, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng espongha na sadyang inilagay niya doon bago pa man pumasok ang kanyang biyenan. Ang esponghang iyon ang sumipsip sa halos lahat ng gatas na may lason at ang natitirang bahagi ay mabilis niyang isinuka sa loob ng banyo. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang kalooban ay tila isang bakal na pinatigas ng apoy. Alam niyang ito na ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima. Sumapit ang araw ng malaking pagdiriwang para sa ika-25 anibersaryo ng kumpanya. Ang buong Makati ay tila naghahanda para sa isang gabing puno ng karangyaan. Ngunit sa loob ng kwarto ni Maricel, ang hangin ay mabigat at puno ng sikreto. Pumasok si Myrna, dala ang isang itim na gown na gawa sa mabigat at makating tela. Isang disenyong sadyang ginawa upang magmukhang matanda. At lito ang sino mang magsusuot nito. Inilapag din ng matanda ang isang makapal at madilim na belo, ang uri ng telang sadyang itinatago ang kagandahan
at inilalantad lamang ang kalungkutan. Isuot mo ito, Maricel. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakaayos sa ilalim ng pag-aalaga namin. Huwag kang gagawa ng anumang eksena, kundi alam mo kung anong mangyayari kay Maya. Banta ni Myrna bago lumabas. Ang kanyang boses ay tila isang mahabang kalmot sa salamin. Nang maiwan siyang mag-isa, tinitigan ni Maricel ang pangit na damit sa ibabaw ng kanyang kama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito ang nais nilang maging anyo niya. Isang babaeng wasak at walang dangal. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, may isang sikretong nakatago. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa likod ng silid ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Aling Lorna, ang matandang sastre na may dalang isang malaking kahon na nakabalot sa lumang tela. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at kaba habang inilalabas ang isang gown na kulay pilak at asul. Ang disenyong orihinal na iginuhit ni Maricel, ang disenyong ninakaw ni Myrna para sa koleksyon ngunit lihim na tinapos ni Aling Lorna sa loob ng madidilim na sulok ng tahian. Heto na anak, ang totoong obra mo. Isuot mo ito at ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng kumpanyang ito. Bulong ni Aling Lorna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang buhok ni Maricel. Huwag kang matakot, Maricel. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagsikat. Gaano man ito piliting itago ng dilim. Isinuot ni Maricel ang gown na gawa sa pinakamahusay na sutla. Ang bawat tahi ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na muling nabubuo. Pagkatapos, isinuot niya sa ibabaw nito ang itim at pangit na balabal ni Myrna. Itinago ang kanyang ningning sa ilalim ng isang saplot ng alikabok. Isinuot din niya ang makapal na belo upang itago ang kanyang mukha. Sa labas, narinig niya ang tunog ng mga sasakyang dumarating, ang mga tawanan ng mga bisitang walang malay sa trahedyang magaganap. Hinarap ni Maricel ang malaking salamin. Hindi na niya nakikita ang isang ulila o isang biktima. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sumabog, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang tubig. Narinig niya ang tunog ng seradura ng pinto at pumasok si Max, suot ang kanyang taksido at isang ngangiting puno ng kayabangan at puot. Hindi man lamang niya tiningnan ang mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, tiningnan niya ang sariling mga kamay na nakatago sa ilalim ng balabal, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na recording device. Halika na, aking mahal na asawa, oras na para humarap sa mundo. Sabi ni Max, ang kanyang boses ay tila isang malamyos na kanta ng isang ahas. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling gabi na magtitiis ka sa mundong ito. Bukas magkakaroon ka na ng sarili mong payapang kwarto sa ospital. Hinawakan ni Max ang braso ni Maricel. Ang init ng kamay nito ay tila isang paso sa balat ng babae. Habang naglalakad sila patungo sa main hall kung saan umaalingaw-ngaw ang tunog ng musikang klasikal, naramdaman ni Maricel ang bawat tibok ng kanyang puso. Bawat hakbang nila ay tila isang hakbang patungo sa gilid ng isang bangin. Alam niyang, sa sandaling tumuntong sila sa entablado, wala nang balikan. Ang anino ng kanyang biyenan ay naghihintay na sa dulo ng pasilyo. Isang aninong handang lumamon sa anumang matitirang dangal niya. Ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Inilalantad ang liwanag ng libu-libong kristal at ang titig ng daan-daang mga mata ng makapangyarihang tao sa Makati. Ang musika ay tila tumigil sa kanyang pandinig, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat hakbang ni Maricel sa pulang alpombra ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga kristal na chandelier sa kisame ng ballroom ay tumatama sa kanyang itim na balabal na nagbibigay ng isang madilim at nakakatakot na anyo sa gitna ng mga bisitang suot ang kanilang pinakamagarang hiyas. Ang halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang amoy ng alak ay tila nanunakal sa kanyang lalamunan habang ang mahinang bulungan ng mga tao
ay tila mga hiyaw ng paghatol sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang mga matatalas na tingin ng mga alta sosyedad ng Makati, mga matang puno ng pangungutya at pag-uusisa sa baliw na asawa ni Maximilian. Inakay siya ni Max patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang pagkakahawak sa siko ni Maricel ay tila isang bakal na kumpit na walang balak bumitaw. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Myrna, suot ang isang gown na kulay ginto. Nakataas ang noo at may isang ngiting nagpapahayag ng tagumpay. Kinuha ni Max ang mikropono at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pekeng emosyon at mapagkunwari ang panginginig. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. 25 taon na ang ating kumpanya, ngunit sa likod ng tagumpay na ito ay isang masakit na sakripisyo. Huminto si Max, tumingin kay Maricel ng may halong awa na nagpakulo sa dugo ng babae. Ang aking asawa, si Maricel, ay matagal nang nakikipaglaban sa isang malalang sakit sa pag-iisip. Sa kabila ng lahat ng pag-aalaga namin ni Mama, tila hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang sariling mga kilos. Gabi-gabi siyang nagsisigaw, nananakit, at unti-unti nang nawawala sa kanyang sarili. Isang malakas na singhap ang nanggaling sa mga bisita. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang kislap ng kislap, kumukuha ng bawat anggulo ng baliw na asawa. Nararamdaman ni Maricel ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo sa ilalim ng makapal na belo. Ang bawat salita ni Max ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang dangal sa harap ng buong mundo. Dahil sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng aming pamilya, kailangan ko nang gawin ang pinakamahirap na desisyon. Pagpapatuloy ni Max habang unti-unti siyang lumalapit sa likuran ni Maricel. Kailangan na nating harapin ang katotohanan, Maricel. Hindi mo na kailangang magtago sa likod ng telang ito. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos na tila isang aksidente, hinablot ni Max ang dulo ng itim na balabal at ang makapal na belo ni Maricel. Ang tunog ng telang napunit at ang marahas na paghila ay naging sanhi ng pagkakalantad ng kanyang buong anyo sa ilalim ng pinakamalakas na ilaw ng entablado. Ngunit hindi ang ganda ng kanyang gown ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang malaking peklat sa kanyang balikat at sa gilid ng kanyang leeg, ang selyo ng kanyang sakripisyo para kay Max, ay tumambad sa paningin ng daan-daang tao. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng mga malalakas na bulungan at pag-uusisa. Ang mga tao ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga bibig sa gulat at pandidiri. Tumulo ang mga luha ni Max, isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal. Kita niyo na? Sinaktan niya ang sarili niya. Hindi na siya ligtas. Tawagin ang mga tauhan ng ospital. Ngayon din, di mula sa gilid, 2 lalaking nakauniporme ng puti ang mabilis na umakyat sa entablado. Dala ang mga panali at hiringga na tila bahuhuli ng isang mailap na hayop. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maricel. Nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang pagnanais na bumagsak at umiyak. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya ang mukha ni Myrna na may isang demonyong ngisi ng tagumpay. Ang mga lalaki ay lumapit at hinawakan ang magkabilang braso ni Maricel. Pilit siyang kinakaladkad palayo sa gitna ng entablado habang ang mga tao ay nanonood lamang ng may halong takot at pangungutya. Ngunit bago pa man nila siya tuluyang maibaba, isang malakas na tunog ng pag-feedback ng mikropono ang bumasag sa lahat ng ingay. Maricel, sa kabila ng pagpigil ng 2 lalaki, ay nagawang abutin ng mikropono na bitaw-bitaw ni Max. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng hapis, ay biglang nagliyab sa isang malamig na apoy ng paghihiganti. Isang tipid at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang buong mundo
ay tila tumigil sa pag-ikot nang ilapit niya ang mikropono sa kanyang bibig. Hindi ako baliw. Ang boses ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Malakas, buo, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang dalawang lalaking humahawak sa kanyang braso ay tila napatigil sa gulat. Hindi inaasahan ang gayong awtoridad mula sa isang babaeng tinawag na si Raulo. Ang mga bulungan sa madla ay biglang napuputol, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan, habang ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pilak na gown na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang peklat na ito, pagpapatuloy ni Maricel habang itinuturo ang marka sa kanyang balikat, ay hindi gawa ng sarili kong kamay sa gitna ng kabaliwan. Ito ang marka ng aking katangahan, ang katangahang iligtas ang buhay ng isang lalaking walang dangal sa gitna ng nasusunog na paggawaan 5 taon na ang nakalilipas. Iniligtas ko ang halimaw na ngayon ay pilit na kumikitil sa aking pagkatao. Namutla si Max, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Sinungaling, huwag kayong maniwala sa kanya. Kunin niyo na siya, ngayon din. Sigaw niya sa mga tauhan ng ospital, ngunit bago pa man sila muling makahakbang, isang malakas na tunog ng paglipat ng video sa malaking projector screen sa likuran ang kumuha sa atensyon ng lahat. Sa halip na ang nakasanayang montage ng kasaysayan ng kumpanya, ang screen ay nagpakita ng mga malilinaw na dokumento ng mga transaksyon sa bangko. Ang mga pangalan ni Mirna at Max ay nakabilog sa tabi ng milyon-milyong pisong kinuha mula sa kaba ng kanilang charity foundation. Nakita ng lahat ang mga ilegal na paglilipat ng pera patungo sa mga personal na account sa ibang bansa. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang gumulantang sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magunahan sa pagkuha ng litrato sa screen, ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Isang garalgal na tunog ng audio recording ang biglang pumailanlang sa mga speaker. Ang pangit-pangit na nga ng asawa mo, baliw pa. Kailan mo ba siya ipapasok sa mental hospital para malaya na tayo, Max? Ang boses ni Mirna ay malinaw na narinig ng lahat, kasunod ang sagot ni Max. Pagkatapos ng anibersaryo natin, ididiretso ko na siya sa ward. Wala na siyang silbi sa atin. Ang mukha ni Mirna ay tila naging abo sa puti. Napahawak siya sa kanyang dibdib, lalong naging mabilis ang kanyang paghinga habang pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo ng kasinungalingan sa harap ng kanyang mga kaibigan at kaaway. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng mga tingin na puno ng pagkamuhi at pandidiri. Sa mag-ina, ito ang pamilyang sinasabi niyong kumupkop sa akin. Wika ni Maricel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay nananatiling matatag. Pinatira nila ako sa isang gintong hawla, habang dahan-dahang nilalaso ng aking isipan at ninanakaw ang aking mga likha. Ang bawat disenyong nagpayaman sa inyo ay galing sa pawis at dugo ko. Nawala ang katinoan ni Max. Sa sobrang desperasyon at hiyang nararamdaman, mabilis siyang lumapit kay Maricel. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong wala ng kinatatakutan. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay nakalabas sa tindi ng galit. Ang mga tao ay napasigaw sa takot. Inaasahan ng isang marahas na pagtama ng kanyang palad sa mukha ng kanyang asawa. Tapusin na natin to, Maricel, ungol ni Max, habang ang kanyang kamay ay pababa na sa mukha ni Maricel. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal, ang malalaking pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas. Isang napakalakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa pade. Sa pader ang umalingaw-ngaw, na sinundan ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos ng mga pulis. Ang lahat ay napalingon sa pinto. Isang babaeng nakasuot ng itim na suit, may dalang awtoridad, na tila kayang patigilin ang tibok ng puso ng sinuman, ang naglalakad patungo sa gitna ng bulwagan.
Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatigil sa kamay ni Max sa ere. Subukan mong saktan ng anak ko, Maximilian, at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw sa labas ng rehas. Ang bawat hakbang ni Minerva patungo sa entablado ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng kasinungalingang itinayo ni Myrna sa loob ng 20 taon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay sapat na upang mapatahimik ang buong bulwagan. Ang mga pulis na nasa kanyang likuran ay mabilis na kumalat. Pinaliligiran ang bawat sulok ng entablado habang ang lahat ng mga bisita ay napatayo sa gulat. Si Max, na kanina lamang ay handang manakit, ay napatigil sa ere. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang ibinaba habang ang takot ay unti-unting pumapalit sa kanyang galit. Minerva. Ang tinig ni Myrna ay tila isang mahinang kalos, puno ng hindi makapaniwalang takot. Habang nakatingin sa babaeng, akala niya ay tuluyan na niyang nailibing sa nakaraan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Matagal ka nang wala. Paanong? Oo, Myrna. Ang babaeng ninakawan mo ng dangal, ng pamilya at ng anak, 20 taon na ang nakalilipas ay narito na sa harap mo. Wika ni Minerva, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang hatol ng kamatayan. Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang katotohanan sa likod ng iyong mga perlas at pekeng kawanggawa? Ngayon, ang batas na mismo ang kakatok sa iyong pintuan. Itinaas ni Minerva ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga warrant of arrest. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang tungkol sa pandaraya, sa buwis o pagnanakaw ng pondo, kundi pati na rin sa pagkidnap at sadyang pagpapalit ng pagkakakilanlan ng isang menor de edad. Ang mga pulis ay lumapit kina Myrna at Max. Ang tunog ng mga posas na inilapat sa kanilang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng ballroom, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanilang marangyang buhay. Si Maricel ay nakatayo lamang doon, nanginginig ang buong katawan, hindi maunawaan ang lahat ng kanyang naririnig. Ang salitang anak ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Minerva. Ang matigas na mukha ng hukom ay biglang lumambot, napalitan ng isang mapagmahal na anyo na kay tagal na niyang ipinagkait sa sarili. Inilabas ni Minerva ang isang maliit na kwintas na pilak mula sa kanyang bulsa, isang hugis pusong palawit na may nakaukit na letrang M. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng alaala ni Maricel, isang malabo, ngunit mainit na alaala ng isang babaeng kumakanta sa kanya sa gitna ng gabi. Ang amoy ng sampagita at ang parehong kwintas na itinatago niya sa ilalim ng kanyang sariling unan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang hinila ni Maricel ang kanyang sariling kwintas mula sa ilalim ng kanyang pilak na gown. Nang pagtabihin ang dalawang palawit, ang bawat ukit at kurba ay nagtugma ng perpekto. Maria, aking anak, bulong ni Minerva, ang kanyang mga mata ay tuluyan ng napuno ng mga luhang kay tagal niyang pinigil. Narito na si Mommy, hindi ka na muling mag-iisa. Wala nang anumang salita ang nakalabas sa mga labi ni Maricel. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, habang mabilis siyang sumubsob sa bisig ng kanyang tunay na ina. Ang yakap ni Minerva ay tila isang pananggalang laban sa lahat ng sakit na naranasan niya sa ilalim ng kamay ng mga lalaking nagnakaw ng kanyang katinuan. Ang init ng katawan ng kanyang ina ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat ng mga taong dati ay kinukutya siya, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng kalayaang hindi niya inakalang matatamasa pa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay binasag ng hiyaw ni Max. Habang hinihila siya ng mga pulis palayo, ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Akala niyo ba ay panalo na kayo?
Ang kumpanyang ito, ang lahat ng ito ay nakapangalan sa akin. Wala kayong makukuha. Mabubulok kayo sa kalsada habang nasa loob ako ng kulungan. Dahan-dahang kumalas si Maricel sa yakap ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang bagong lakas. Humakbang siya palapit kay Max. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado ngunit matalim. Minerva. Pimbonda mitsiri Ang tinig ni Myrna ay tila isang mahinang kalos, puno ng hindi makapaniwalang takot habang nakatingin sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nailibing sa nakaraan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi maaari. Matagal ka nang wala. Paanong, oo Myrna, ang babaeng ninakawan mo ng dangal, ng pamilya at ng anak, 20 taon na ang nakalilipas ay narito na sa harap mo. Wika ni Minerva, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang hatol ng kamatayan. Akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang katotohanan sa likod ng iyong mga perlas at pekeng kawanggawa? Ngayon, ang batas na mismo ang kakatok sa iyong pintuan. Itinaas ni Minerva ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga warrant of arrest. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang tungkol sa pandaraya sa buwis o pagnanakaw ng pondo, kundi pati na rin sa pagkidnap at sadyang pagpapalit ng pagkakakilanlan ng isang menor de edad. Ang mga pulis ay lumapit kina Myrna at Max. Ang tunog ng mga posas na inilapat sa kanilang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng ballroom. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanilang marangyang buhay. Si Maricel ay nakatayo lamang doon, nanginginig ang buong katawan, hindi maunawaan ang lahat ng kanyang naririnig. Ang salitang anak ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Minerva. Ang matigas na mukha ng hukom ay biglang lumambot, napalitan ng isang mapagmahal na anyo na kay tagal na niyang ipinagkait sa sarili. Inilabas ni Minerva ang isang maliit na kwintas na pilak mula sa kanyang bulsa, isang hugis pusong palawit na may nakaukit na letrang M. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng alaala ni Maricel. Isang malabo, ngunit mainit na alaala ng isang babaeng kumakanta sa kanya. Sa kanya sa gitna ng gabi, ang amoy ng sampagwita at ang parehong kwintas na itinatago niya sa ilalim ng kanyang sariling unan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang hinilan ni Maricel ang kanyang sariling kwintas mula sa ilalim ng kanyang pilak na gown. Nang pagtabihin ng dalawang palawit, ang bawat ukit at kurba ay nagtugma ng perpekto. Maria, aking anak, bulong ni Minerva, ang kanyang mga mata ay tuluyan ng napuno ng mga luhang kay tagal niyang pinigil. Narito na si Mami, hindi ka na muling mag-iisa. Wala nang anumang salita ang nakalabas sa mga labi ni Maricel. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, habang mabilis siyang sumubsob sa bisig ng kanyang tunay na ina. Ang yakap ni Minerva ay tila isang pananggalang laban sa lahat ng sakit na naranasan niya sa ilalim ng kamay ng mga lalaking nagnakaw ng kanyang katinuan. Ang init ng katawan ng kanyang ina ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat ng mga taong dati ay kinukutya siya, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng kalayaang hindi niya inakalang matatamasa pa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay binasag ng hiyaw ni Max. Habang hinihila siya ng mga pulis palayo, ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Akala niyo ba ay panalo na kayo? Ang kumpanyang ito, ang lahat ng ito ay nakapangalan sa akin. Wala kayong makukuha. Mabubulok kayo sa kalsada habang nasa loob ako ng kulungan. Dahan-dahang kumalas si Maricel sa yakap ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao
ay nagpapakita ng isang bagong lakas. Humakbang siya palapit kay Max. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado ngunit matalim. Hinarap ni Maricel si Max nang may isang tipid at malamig na ngiti. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng anumang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Habang ang bawat salita ng pagbabanta ni Max ay umaalingaw-ngaw sa ballroom, dahan-dahang kinuha ni Maricel ang isang puting sobre mula sa kamay ng isa sa mga abogado ni Minerva na nasa likuran lamang niya. Nakalimutan mo na yata, Maximilian, wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tila isang talim na humihiwa sa hangin. Bago pa man tayo ikasal, bago mo pa man ako nagawang ikulong sa bahay na ito, lahat ng orihinal na disenyo at ang mismong pangalan ng kumpanyang ipinagmamalaki mo ay ipinarehistro ko na sa ilalim ng aking pangalan. Ang bawat piraso ng telang ibinibenta nyo ay pag-aari ko. Ang pirma mo sa mga dokumento ng pagmamay-ari ay walang saysay dahil ang lahat ng puhunan at ang intelektual na ari-arian ay galing sa akin. Ang mukha ni Max ay tila naging isang estatwa ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang binabasa ang mga dokumentong ipinakita ni Maricel. Ang bawat pahina ay selyado ng batas. Isang katotohanang hindi niya kayang baluktutin. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang lumundo ang kanyang katawan patungo sa sahig ng entablado. Ang lalaking kanina lamang ay naghahari-harian ay ngayon ay isa na lamang kaawa-awang anino na humihingi ng tawad sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Mula sa gilid ng entablado, ang hiyaw ni Myrna ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong halimaw. Habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas, ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila nagmistulang mga tanikala na nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Ang mga dating kaibigan niya sa alta sosyedad ay dahan-dahang tumalikod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pangungutya sa babaeng itinuring nilang reyna ng Makati. Ang bawat pagmamakaawa ni Myrna ay tinugon lamang ng nakakabinging katahimikan ng bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Aling Lorna sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang alaga na nakatayo ng may dangal. Lumapit si Maricel at mahigpit na niyakap ang matandang sastre, ang babaeng naging kaisa-isang tanglaw niya sa madidilim na gabi ng kanyang pagdurusa. Tapos na tayo, Aling Lorna. Malayaan na tayo. Bulong ni Maricel. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Dahan-dahang binuhat ni Maricel si Maya na kanina pa nakatago sa gilid ng entablado kasama ang isa pang katulong. Tiningnan niya ang bata nang may malalim na pagmamahal. Alam niyang ang batang ito ay biktima rin ng kasamaan ng pamilyang yon. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni Maricel na ang kinabukasan ni Maya ay mapupuno ng tunay na pag-ibig at katotohanan. Hindi siya papayag na ang kadena ng paghihiganti ay magpatuloy pa sa susunod na henerasyon. Minasdan ni Maricel ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng bulwagan habang dahan-dahang hinubad ni Maricel ang kanyang singsing sa kasal. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na sahig ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Hindi niya na kailangang lumingon pa. Ang bawat tunog ng pag-iyak at pagmamakaawa ni Max ay tila mga boses na lamang mula sa isang malayong nakaraan. Naramdaman ni Maricel ang mainit na kamay ni Minerva sa kanyang balikat. Magkasama silang naglakad pababa ng entablado, patungo sa pintuan ng ballroom na dahan-dahang bumubukas. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa labas ng gusali, isang bagong simula na naghihintay sa kanila. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pag-iwan sa lahat ng pait, habang ang anino ng nakaraan ay unti-unting nilalamon ng paparating na umaga. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan
sa loob ng mansyon sa Makati. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bagong gawaan ng damit ay tila may dalang ibang uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng init sa bawat sulok ng silid. Ang bawat disenyo na nakasabit sa dingding ay hindi na lamang basta damit. Ang mga ito ay mga kwento ng pagbangon na may tatak na Maria at Minerva. Ang mahinang ugong ng mga makina sa pananahi ay tila isang oyayi na nagbibigay ng kapayapaan sa isipan ni Maria. Sa isang sulok ng tahiyan, nakaupo si Maria habang maingat na tinatapos ang isang borda sa isang asul na sutla. Hindi na niya itinatago ang kanyang balikat. Ang peklat na dati ay simbolo ng kanyang kahihiyan at sakit ay pinalalamutian na ngayon ng isang masining na borda ng mga bulaklak na gawa sa gintong sinulid. Para sa kanya, ang peklat na ito ay hindi natanda ng kanyang pagiging biktima, kundi isang medalya ng kanyang katapangan at patunay na siya ay nakaligtas sa gitna ng apoy. Sandaling huminto si Maria nang marinig niya ang balita sa telebisyon na nasa kabilang silid. Ibinalita ang hatol na habang buhay na pagkabilanggo para kay Myrna at Maximilian dahil sa patong-patong na kaso ng pandaraya at paglabag sa karapatang pantao. Nabalitaan din ang pagkasamsam sa lahat ng kanilang ari-arian upang ibayad sa mga taong kanilang ninakawan. Dahan-dahang tumayo si Maria, lumapit sa telebisyon at pinatay ito. Walang galit, walang pait, at walang bakas ng paghihiganti sa kanyang mukha. Hindi niya kailangang panoorin ang kanilang pagdurusa upang makaramdam ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang hindi na sila magkaroon ng anumang puwang sa kanyang isipan. Maria, handa na ang tsa. Halika na rito, tawag ni Minerva mula sa hardin. Lumabas si Maria at natagpuan ng kanyang ina na masayang pinapanood si Maya na naglalaro sa damuhan. Ang bata ay suot ang isang damit na puti. Tumatawa habang hinahabol ang mga paru-paro. Sa piling ni Minerva, nahanap ni Maria ang kaisa-isang bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana sa loob ng 2 dekada. Ang init ng isang totoong tahanan. Ang bawat yakap ng kanyang ina ay tila isang pangako na ang bawat luhang pumatak noon ay pinatuyo na ng pagmamahal na walang hanggan. Napagtanto ni Maria na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng ginawa ni na Max at Myrna. Hindi niya sila pinatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga taon na pinahintulutan niyang tapakan ang kanyang dangal. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang magkaroon ng puwang ang kanyang hinaharap. Ang utang na loob na dati ay tanikala sa kanyang mga paa ay napalitan na ng pasasalamat sa bawat hininga ng kalayaan. Humarap si Maria sa malaking salamin na nasa beranda. Wala na ang babaeng may takot sa mga mata at nakayukong balikat. Ang nakikita niya ay isang babaeng may matatag na paninindigan, isang reyna na muling nabuo mula sa sarili niyang mga abo. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na mabubura ng anumang unos. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha, habang ang tunog ng tawa ni Maya at ang malambot na boses ni Minerva ay nagsisilbing musika sa kanyang bagong buhay. Ang bawat sandali ay tila isang panalangin na natupad, isang patunay na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban. At sa bawat pagngiti ni Maria sa harap ng salamin, baon niya ang aral na ang tunay na ganda ay hindi nanggagaling sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng isang pusong tumangging magpakublis sa dilim. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwento ni Maria. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng kanyang buhay, lalo na ang mga sandali ng paghihirap at ang masakit na pagkakanulo sa kanya,
Tila naramdaman ko rin ang bawat bigat at kirot sa aking sariling dibdib. Hindi naging madali ang isulat ang mga eksenang unti-unti siyang dinudurog ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit alam ko sa aking puso na kailangan niyang dumaan sa matinding apoy upang mahanap ang kanyang tunay na lakas at ningning. Ang kwentong ito ay aking inialay para sa mga totoong karanasan ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa bawat araw. Ang inspirasyon ni Maria ay nagmula sa inyong lahat. Ang mga babaeng nagsasakripisyo, nagtitiis, at nagmamahal ng walang hanggan, ngunit madalas ay nakakalimutan ng kanilang sariling halaga. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Ito ay isang matapang na hakbang upang palayain ang inyong sariling kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Ang pag-asa ay parang isang munting liwanag ng kandila sa gitna ng malakas na unos. Maaring ito ay kumislap o humina, ngunit hanggat may nananatiling init sa inyong puso, laging may paraan upang mahanap ang daan pauwi sa inyong tunay na sarili. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan na nais kong iwanan sa inyo upang pagnilayan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maria, magagawa niyo rin bang tanggapin, mahalin, at ituring na sariling anak ang batang tulad ni Maya na siyang bunga ng pagtataksil ng taong pinakamamahalal ninyo? O mas pipiliin niyo bang lumayo at kalimutan na ang lahat ng alaala ng sakit? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting binhi ng pag-asa at inspirasyon sa inyong mga puso. Kung ang kwento ni Maria ay nagbigay sa inyo ng aral o kahit munting aliw sa inyong araw, hiling ko na inyong i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa ating comment section. Ang inyong mga komento at suporta ang nagsisilbing lakas namin upang patuloy na maghabi ng mga kwentong puno ng damdamin at katotohanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at tagumpay. Pagpalain nawa kayo ng may kapal.